to my channel. Ang topic po natin ngayon ay about my realization during the lockdown. Alaman naman natin ngayon, mayroong nangyari sa buong mundo about the coronavirus. I-share ko sa inyo kung ano ang na-realize ko during the lockdown. Una, mag-ipon ng pera. Bakit? Kasi noon, bata pa ako, hindi ko pinalagahan yung pera. Basta kung meron akong pera, kung anong meron, yun, waldas doon, pagbili doon. Pero ngayon, sa nangyari sa mundo natin, kailangan talaga magtipid ka ng pera. Kasi, naka-lockdown ka, hindi ka makabili ng kung ano-ano, wala kang trabaho, nandyan ka lang palagi sa bahay, may ayuda nga pero matagal naman, at may relief goods every week. Pero pasalamat din ako kasi nakatanggap ako ng mga relief goods. Pero realize ko na ang hirap pala na ganito ang buhay. Paano na lang yung mga taong doon nakatira sa tabi ng kalsada, walang bahay, walang matirhan, yung pagkain nila, kung ano yung kita sa araw na yun, yun lang talaga yung mabibili ng pagkain. Ano na nangyayari sa kanila kung ganito lang palagi yung nangyayari sa buhay natin? Kaya tayo, hindi tayo maging pasaway. Dapat kung ano yung sinasabi ng pamahalaan, gawin natin para matapos na to. Kasi puro lang tayo hingi ng hira kasi wala nang pera, kasi hindi natulungan. Pero yung sarili natin, hindi natin tinutulungan. Dapat magtulungan tayo. Maging disiplina naman tayo sa ating sarili. Hindi yun puro na lang reklamo. Yung nireklamo mo, igawa nyo. Pangalawa, dapat palagi mong kasama yung pamilya mo. Kasi yan ang sandalan mo kung ano ang mga problema mo. Ngayon, kasama ko lang yung asawa ko at yung anak ko. Ang hirap gusto namin umuwi sa probinsya namin, hindi kami makauwi. Kasi lockdown nga. Wala akong trabaho, walang trabaho yung asawa ko. Pinapadalahan lang kami ng pera para may makain kami. Yan, dapat pasalamat kayo, kasama niyo yung pamilya niyo. May gumagabay sa inyo. May nagtatanong sa inyo, okay ba kayo? Kahit anong mangyari, kasama niyo pamilya niyo. Kami, ang layo ang pamilya namin. Kami lang yung asawa ko nagdamayan dito. Then, alam niyo, ang hirap pala na ganito. Malayo ka sa pamilya mo. At saka, hindi mo alam kung kailan tumatapos yung virus na to. Kasi maraming mga matigas na ulo Sabi na hindi nalalabas. Pero marami pa lumalabas. Dapat kayo, please lang huwag nang matigas ang ulo. Kasi yung ginagawa niyo para palaging labas ng labas, iba yung nag-sacrifice. Ang sarili niyo lang yung inuuna nyo, hindi
yung mga taong hindi niyo ba naisip, yung ibang tao niyan, sampo lang yung nagpidikap, yun lang yung kinikita nila isang araw. Ang hirap. Maawa naman kayo. Yung sino pa yung pasaway, yun pa yung reklamador. Maawa naman kayo sa mga taong nagpatino. Magdasal tayo. Dapat mawala na tong virus na to. Kung nga takot na katakot ako araw-araw. Hindi ko alam kung anong gawin ko. Kasi may anak ako. Hindi ko alam kailan darating to. Hindi ko alam kung kailan tatapos. Yung trabaho ko, hindi ko alam kung kailan ako makatrabaho. Ang hirap. Sana magtulungan na lang tayo. Para din sa atin to Yung palabas na labas niyo. Pag mawala to pwede na kayo makalabas. At ang pangatlo lang pala. Pangatlo, magdasal. Yan ang sinasabi ko kayo na dapat palagi tayong magdasal. Kasi kahit ano pa ang mangyari, kahit ano pa yung mga gamot na ilagay, ang paraan lang talaga yung dasal, kasi nasa itaas siya lang talaga ang makakapitan natin. Kaya magdasal. At ito lang muna yung topic muna natin ngayon. Kasi ang gabi na, tulog na tayo. Kaya ito lang muna. Abangan nyo yung mga susunod kong mga video na may mga pangyayari sa mundo natin ngayon. Kaya don't forget to subscribe my channel para malaman nyo yung susunod na mga video ko. Bye-bye!